Ito na punta tayo sa Paying Kapatid. Karaniwang requirements sa trabaho na ikaw ay high school o college graduate. Pahirapan mag-apply kapag wala kang natapos. Yan ang idinulog sa atin ng Payong Kapatid Letter Center ngayong araw. Sabi niya, Dear Chiki, ako si Cheche, 25 years old, isa akong college dropout. Second year na ako sa kursong Hotel and Restaurant Management noong 2018 nang mapilitan akong tumigil dahil sa problemang pinansyal. Naghanap ako ng trabaho para suportahan ang kapatid kong papasok na rin sa kolehiyo. Ang problema, lagi akong hindi natatanggap, hindi na ako tinatawagan uli ng mga nag-i-interview sa akin. Bumaba ang kumpiyansa ko sa sarili dahil hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Papaano po kaya ako makakabangon mula rito? Nagmamahal, Cheche Diaz. Good morning, Cheche! At maraming salamat sa iyong sulat. Ang una kong paalala, alamin mo muna yung educational requirements ng mga pinag-a-applyan mo kasi hindi na nagbabago yan. Kaya sa mabigo ka pa, alamin mo na kung pasok ka o hindi. At yung pangalawa, alamin mo rin yung ibang mga dapat patutukan kapag nag-i-interview ka. Halimbawa, etong mga katabi ko, magagaling yung mga ano niya, mag-present. Kailangan, di ba? Kailangan din. Hindi. Di ba gusto mo rin kasing maakit o ma-impress sa'yo yung nag-i-interview sa'yo kung beyond the college or the educational requirement. Ano ba mabibigay mong tips on how to interview well? Sa akin, Mama, I always make sure, sabi ng tatay ko, na kailangan daw, bago ka pa dumating sa interview mo at sa imi-meet mo, ready ka na. May mindset ka na tama. Paggising mo, ito ang mga dapat kong ma-communicate. Kailangan maipakita ko na totoo ako, ang mga kaya kong gawin, at maging realistic. Okay. Kasi ako, naniniwala ko na kapag sa interview, hindi ka dapat nag-overpromise. Na, ito yung mga kaya kong gawin, ito yung mga ganito ko. Mas gusto ko na maging makatotohanan. Dahil sa experience po namin, dahil audition din naman ako mas gusto nilang makita kung ano yung kaya mo pang i-improve kesa sa alam mo na ang lahat. So gusto mo yung parang open ka, growth mindset, sabi nila. Uy, pakinggan mo to, Cheche, kasi yung kapag ka nabibigo ka sa interview, bukod pa sa educational requirement, eto rin, merong mga interview skills na pwede mo ring matutunan. So isa yan, di ba? Yung parang be open and don't overpromise. Ikaw, nag-corporate ka rin So ano yung mga naaalala mo nung nag-i-interview ka? Ang importante kasi dito, binibida mo yung sarili mo. Ito yung panahon para maging bida-bida ka, di ba? Tama. But at the same time, kailangan mo, since estudyante siya, kailangan balikan mo lang ano yung mga experience ko. Okay. Whether it be as a student or kahit part-time, sabi nga niya may problema siyang pinansyal, baka nagkaroon ng pagkakataon in the past na nakapagtrabaho na siya as a part-time worker, part-time student. Ibida mo yun, kahit anong klaseng karanasan yun, ititweak mo lang dun sa pangangailangan ng posisyon na hinahanap. Halimbawa, yung ina-applyan mo, gusto maging sekretarya, for example. Ikaw may experience ka nun as a cashier, halimbawa, or nasa fast food ka. Ang sasabihin mo, meron akong attention to detail kasi kailangan kong pangalagaan yung mga customer, siguraduhin maihatid sa kanya yung in-order niyang pagkain ng maayos at tama. Or sabihin mo, I'm good under pressure dahil pag maraming tao. Ititweak mo lang sa pangangailangan ng trabaho. Kasi sa totoo lang, Cheche, marami pang ibang bagay na mahalaga bukod sa edukasyon. Yun na nga, para hindi rin, paalala mo rin sa sarili mo for your own self-esteem, you are not your college degree. Ang tao ay hindi, ang pagkatao mo ay hindi binabase sa napag-aralan mo. So, tandaan mo yon. Pero, eto rin ang tandaan mo, it's never too late to go back to school. Hindi talaga huli ang lahat. Lalo na ngayon ay pinapadali na nila ang mag-aral, libre na ang college, at pwede mong i-part-time yan, unti-unti. Mama Dims. Yes. Malapit na ako dyan, Mama. Konti na lang kaya ko na. Saka, di ba, ang daming kwento ng mga blue chip or yung mga malalaking kumpanya, even sa US, na hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, and yet, malalaking tao sila. At saka, sabihin ko lang, kadalasan po sa mga interviews, ang tinitignan pa dyan kung marunong kang makisama. Ayun. Lagi kong sinasabi na hindi ako lagi ang pinakamagaling, hindi ako pinakamaganda, hindi ako pinaka-sexy, pero pinakamasipag po ako. Dumarating po ako on time. Ako po ang ate ng pamilya ko, kaya sanay po akong mag-alaga ng mga makukulit. So, kung ang posisyon mo ay nag-a-apply sa ganong klase ng pag-uugali, minsan, sa ugali ka pa makukuha at hindi sa merit. Wow! Yes. Nako, Cheche. So, ipag-isipan mo na yung mga magagandang katangian mo at yun talaga ang ibida mo. Maraming salamat sa iyong sulat, Cheche. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.